Kumalat ang pagpasok ni Mike Phillips sa San Juan Knights matapos ang kanyang college years. Kasabay niyan, ibinulgar ni Dedin Quinito Henson ang plano ni Mike Phillips sa pambansang koponan. At ang ilan nating mga kababayan, sinabing hindi palao si Coach Tim Cone kasabay ng panawagang dapat bayaran ng SBP si Kai Sotto para umano mapunan ang kakulangan ng pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos gawing lokal ng FIBA, hindi na tumigil ang ating mga kababayan na bantayan ang susunod na hakbang ni Michael Phillips. Paniwala kasi nila, dapat itong mapabilang sa hanay ng Gilas Pilipinas. Ang panawagan ay hindi naiiba sa gustong mangyari ni Motor Mike. Narito ang ibinulgar ni Dedin Quinito Henson. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa kanyang official X or Twitter account. Gusto sana namin na si Mike Phillips ang mag-anunsyo pagdating niya mula sa US sa Wednesday night. Pero may isang nag-leak ng balita na nagkasundo na siya o nakipagkasundo na siya sa San Juan Knights sa MPBL. Excited si Mike na ipagpatuloy ang kanyang basketball journey dito sa Pilipinas at umaasang mabibigyan siya ng pagkakataon na makapag-tryout para sa Gilas Pilipinas. So mukhang naunahan yung plano, di ba? Imbes na si Mike Phillips mismo mag-anunsyo ng susunod niyang hakbang, may nag-leak agad ng balita na nakipagkasundo na siya dito sa San Juan Knights sa MPBL. Sayang din yung build-up sana ng official announcement, di ba? Pero at least malinaw na kung saan siya patutungo. Sa totoo lang mga playoffs, malaking panalo to para sa San Juan Knights eh. Kilala kasi si Motor Mike sa kanyang athleticism, mataas tumalon, malakas sa rebounding, at may energy na kayang magbuhat ng team lalo na sa crucial moments. Hindi lang siya role player eh, may kakayahan siyang maging sentro ng sistema at tumulong magdala ng isang koponan papunta sa kampyonato, di ba? Kung sisilipin yung latest na ipinakita niya matapos ang kanyang college years, makikita na tuloy-tuloy ang development niya doon. Mas naging kumpiyansa siya sa opensa, mas agresibo sa depensa, at mas leader na sa loob ng court. Ibig sabihin mga playoffs, hindi lang potential ang dala niya sa ngayon. May actual production na siya. Pagdating naman sa Gilas Pilipinas, magandang usapan yan. Ayon nga kay Dedin Quinito Henson, excited si Mike Phillips na mag-tryout dito sa Gilas Pilipinas. At kung pagbabasehan ng skill set niya, athleticism, hustle at versatility, malaking bagay siya sa sistema ni Coach Tim Cone. Lalo na't kailangan ng Gilas yung mga players na kayang gumawa ng dirty work, di ba? Depensa, rebounds at energy plays. Hindi rin dapat kalimutan na bahagi siya ng lineup ng 2023 SEA Games sa Cambodia. Kahit hindi man naging standout ang exposure niya doon, malinaw na may pundasyon na siya sa international level, di ba? At ngayon, mas matured na yung laro niya. Posibleng mas malaki maibigay niya kung mabibigyan ulit ng pagkakataon, lalo na sa ilalim ng sistema ni Coach Tim Cone. Isa pang angle dito mga playoffs yung exposure. Katulad ng nangyari kay QMB, isang laro lang sa Gilas Pilipinas, di ba? Napansin kagad at nagbukas ng opportunity abroad gaya ng B-League. Posible ring mangyari yan kay Mike Phillips. So abang-abang tayo dyan mga playoffs. Sa lumabas na comparison sa pagitan ni Coach Tim at Coach Norman ng Gilas, iginiit ng iba na hindi laos ang coach ng Barangay Ginebra. Ayon sa kanila, si Sotto ang kailangan ng Gilas kaya panawagan nila, bayaran si Kai ng nararapat para sa pambansang koponan. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. So totoo lang hindi laos para sa akin si Coach Tim. Para sa akin, siya lang ang mas deserve na coach para sa Gilas Pilipinas. Kailangan lang talaga natin si Kai Sotto kaya please lang, ibigay niyo ang kailangan ni Kai na pera para maglaro siya. Kai Sotto lang ang kulang talaga sa atin. Nakita na natin dati pag nandyan si Kai. So ganito yung takbo ng pananaw ng maraming fans at naiintindihan din natin sila kung saan sila nanggagaling mga playoffs. Para sa kanila, hindi issue ang sistema ni Coach Tim Cone. Sa katunayan, naniniwala pa nga sila na siya ang pinaka-deserving na maghawak ng Gilas Pilipinas sa kasalukuyan. Ang nakikita nilang kulang talaga si Kai Sotto. May pinanghahawakan din silang basihan eh. Yung mga panalo ng Gilas laban sa New Zealand at sa Latvia nung nando si Kai, di ba? Para sa kanila, malinaw na may impact ang presensya ni Kai sa loob. Yung laki, depensa at inside presence na hirap tapatan ng kalaban. Okay, siguro masasabi ng iba na gasgas na yung ganitong rason, di ba? Na parang si Kai lang ang sagot sa lahat ng problema. Pero hindi rin may kakila kasi na yun talaga yung nakikita at pinaniniwalaan ng maraming kababayan natin base sa mga nakaraang laro. Ang concern ngayon, may posibilidad na hindi siya makalaro sa susunod na window dahil sa kakulangan ng malinaw na commitment. Ayon yan, sa huling mga balita, halos isang buwan na yung nakalilipas. Dahil dito, naniniwala ang fans na baka maulit lang yung pagkatalo ng Gilas kung wala siya sa lineup. Kaya may ilan, may umaabot sa punto na sinasabi nila kung usaping financial daw yung hadlang, sana maibigay ng SBP ang nararapat para makapaglaro si Kai. Hindi ito para i-pressure si Kai mga playoffs, kundi dahil naniniwala sila na mahalaga ang papel niya sa team.
Sa huli, hindi naman ito tungkol sa pagdududa kay Kai Sotto, kung hindi sa mataas na expectation sa kanya. Malinaw na malaking tiwala ng fans na kaya niyang maging susi sa pag-angat ng Gilas Pilipinas. Ang tanong na lang siguro ngayon is, magkakatugma ba ang lahat? Availability, commitment, at sistema para makita ulit siya sa national team. So guys, maraming salamat.